yan, Ma'am Miles. Tawagin ko na lang po kayong Ma'am Miles. Si Bombo Kiarliado po ito from Bombo Radio Naga. Welcome to our program. Bati muna kayo, Ma'am, sa atin pong mga listeners and viewers, Ma'am Miles. Yes, magandang umaga sa iyo, Bombo Kier, at magandang umaga din sa lahat po ng ating tagapakinig at tagapanood sa Bombo Radio Naga at sa buong Pilipinas. At advance Happy New Year and belated Merry Christmas to all of you. Alright. So, advance Happy New Year din po sa inyo, Ma'am. So, ito, Ma'am, bago tayo mag-proceed, sa mga oras na ito ngayon, Ma'am, dyan sa Japan, kumusta na po? And anong oras na ba ngayon dyan, Ma'am, sa Japan para aware lang yung atin pong audience, Ma'am Miles? Yes, Bombo Kier, anong oras na ba? Yeah, alas 10:12, no? Sa Tagalog, 10:12 no, ng umaga dito sa Japan at napakalamig ng na temperatura dahil winter season tayo ngayon, Bombo Kier. Opo. Eto, Ma'am, malaman namin, syempre malapit na po na sumalubong tayo sa 2026. Kumusta, Ma'am, yung mga ganap? Ano naman yung mga ginagawa ng mga tao diyan po ngayon sa Japan? May mga putukan na ba, Ma'am, na nangyayari or ano na, Ma'am, yung mga kaganapan ngayon diyan po sa Japan, Ma'am Miles? Yes, Bombo Kier, kung ang tinatanong mo ay kung ano ang mga ginagawa ng mga kababayan natin o ano ang ginagawa ang paghahanda ng mga Hapones. So, bibigyan kita ng dalawang kasagutan dyan, ano? Yung mga, siyempre kami mga Filipino, no? May, yung aming Filipino community ay very active dito sa Tokyo. So, may mga kababayan tayo na meron silang mga sariling ang tawag nito parang omise o club na pwede silang mag-countdown doon, ano? Yung mga free o yung mga gustong makipag-join, pwede naman. At pwede rin naman silang makipag-join sa mga Hapones, no? Na maraming lugar dito sa Tokyo na kung saan nila gagawin ang countdown. Isa dito ang Yokohama. Ayan. At pag sinabi nating Yokohama, parang napapalibutan sila ng dagat, no? So kung ang yung parang hanabi, ano bang tawag nila natin diyan? Yung pagsabog. Ano bang tawag diyan? So kitang-kita mo, no, dahil Yokohama Bay ito, kitang-kita mo yung pagsalubong ng bagong taon. At ang sunod diyan, may countdown din ang Sky Tree na may 600 plus na meter high. Doble halos ang taas nito sa Tokyo Tower. Meron din sa Tokyo Tower, Bombo Kier. At meron din na siguro sa Shibuya, no, kung hindi nila pinagbabawal. At meron din sa Odaiba, no. So itong Odaiba napakaganda rin dahil makikita mo rin dito yung parang ilog na may karugtong nito ay karagatan din. So maaaring diyan makikita talaga yung kagandahan ng pagsalubong ng 2026, ano, Bombo Kier. So ganon nila sine-celebrate ang pagsalubong, no, ng bagong taon. So itong mga Japanese karamihan sa mga freelancer, no, mga hindi pa o yung mga wala pang family, yan yung mga lovers o kung sino yung mga free sa buhay nila na they can join sa mga maraming restaurants, maraming clubs na doon nanonood na lang sila doon ng malaking screen habang hinihintay nila yung countdown at magkakampayan na sila doon, ano, Bombo Kier. Ito namang mga normal na mga may family, ngayon pa lang siguro busy ngayon, ano, Bombo Kier, namimili talaga sila ng mga sashimi, yung mga
osetchi ryori, no? Ito yung mga iba-ibang klaseng mga pagkain na inilalagay nila ito sa red na kahon, ng ilalim nito ay black, na meron siyang parang na divide siya, na pwede mo siyang lagyan ng black beans, pwede mo siyang lagyan ng boiled na shrimp. Yun yung osetchi ryori, meron ding mga isda na maliliit. Nang lahat yan meron siyang ibig sabihin. So bibigyan kita ng sample doon sa ang ibig sabihin ng pagkain ng hipon sa bagong taon ay pangpahaba yan ng buhay. So yung hipon kung nakita natin nakakurbada ganon, ibig sabihin nun hanggang mabubuhay tayo hanggang ng matagal na halos kukuba-kuba na tayo. So yun yung parang isa sa pinaka-meaning dun sa mga pagkain. At bago pa man dumating yung 2026, kumakain na sila before that, no, ng pagkain na soba, no, Japanese soba. Dahil naniniwala sila na ito ay parang spaghetti at pansit din sa atin, ano? Na pangpahaba rin ito ng buhay. So, parang uniform ang pagkain before bago nila salubungin ang 2026 sa mga bahay-bahay, itong yung mga pamilya na ang pagkain lang na makikita mo talaga na nandoon ay itong soba. Simple lang, hindi magarbo. Ang magarbo diyan pagka dumating na yung New Year yan, ilalabas mo na yung mga hinanda mong mga sashimi, mga osetchi ryori, o mga sushi, kung ano-ano pa, na kailangan puno na yung ref mo dahil sarado yung mga bilihan ng ilang araw. So, meron din silang yung parang pinatigas na ang tawag nito, malagkit, na pwede mo yung ihawin, pwede mo rin namang gawing soup. Yun yung sinasabi nila na ozoni soup. Iihawin mo yon, gagawa ka ng ozoni soup. Tapos yung naihaw mong parang maliit na square na ganyan na malagkit ay ilalagay mo dun sa sabaw na mainit na mainit. So pampahaba rin yun ng buhay, Bombo Care, yung malagkit kasi nabibinat siyang ganon. So may ibig sabihin din yon. So back to you, baka may mga katanungan ka pang iba. Opo. Napansin ko lang ma'am mahilig pala sa mga pansit, yung mga Japanese, tama ma'am? Tama ba Mais? Yes, ang pinakagusto talaga nila lalo ngayong winter, 'no? Kung sabagay kahit anong season ito, yung ramen, yung tinatawag nilang ramen, Bombocare. At dito sa Japan mo matitikman talaga yung halos mapaso ang dila mo sa init ng ramen. Kaya minsan kumain ako diyan sa Pilipinas, naku, hindi ko na yung gusto kong init, na disappoint ako. So, dito talagang authentic ang ramen dito. So, kailangan 'pag kumain ka ng ramen dito, yung talagang parang mapapasok ka sa init. At may soba din at may udon din, Bombocare. Opo. Ito ma'am, balikan ko ma'am yung New Year countdown na mangyayari mamaya. 'Pag gano'n ma'am, dito sa Tokyo, gaano ba ma'am karami yung mga taong pumupunta, Ma'am Miles? Ibig mo ba sabihin turista, pupunta diyan dito sa Tokyo? Opo, kasali na yun ma'am, pati yung mga tao na din kung sakali na taga diyan mismo sa Japan. Alam mo, Bombocare, talagang ang Japan na recently, 'no, talagang dinudumog ito ng mga kababayan natin, 'no, mga Pilipino. So, kahapon lang nag-tour tayo ng 8 family sila, 'no, na mga kababayan natin. Pumunta tayo sa Kamakura, saan natin matatagpuan yung giant Buddha, 'no. Makikita mo talaga sa daan, mga kababayan natin masasalubong mo naglalakad, So, marami ang mga turista na dumadayo pa rin dito para dito nila i-celebrate yung Christmas and New Year dito sa Japan, Bombocare.
Opo, may mga ano tayo ma'am, may mga sa ibang mga bansa kasi ma'am may mga fireworks display na mga malalaki, mga Yes, gano'n. yun nga yung Dito pala ma'am sa yun, Japan meron ding fireworks, mga yung gano'n, sabi kong sumasabog, yun, yun. So, mag-e-expect tayo ng fireworks sa Odaiba, diyan yung may replika ng ano ng Statue of Liberty, na puro karagatan din. So, ganun din sa Yokohama Bay. So, mag-e-expect tayo diyan ng fireworks na para salubungin yung 2026 Bombokier. Opo. Ito ma'am malaman ko lang, diyan kayo man nasa Tokyo kayo ma'am or hindi po? Nandito ako mismo sa Tokyo Bombokier. Alright, opo, opo. So, ito ma'am, may maitanong ako ma'am ng konting kaugalian ano. Dito kasi ma'am sa atin ma'am sa Pilipinas may mga paputok, mga gano'n, firecrackers. 'Di ba, yung iba nga nagpapaputok pa ng mga bawal na paputok, eh. Diyan ma'am sa Japan may mga ganyan din ba na mga firecrackers? Naku, ano, Bombokier, kung gaano kaingay diyan sa'tin, ganito ka-solemn 'no, ang pagsalubong ng bagong taon lalo na sa mga, probinsya 'no, hindi na sila diyan nakakarinig halos ng fireworks. So, tahimik lang nila ito at pagka nag-ano na, kung may pagkain man dun maggi-greetings yung mga family ng Happy New Year and then puwede rin naman magkampay. Uso rin sa kanila of course itong bibili ng mga prutas ano. So may mga ibig din sabihin sa kanitong mga bilog-bilog na mga prutas na 'to, hindi rin nawawala ang prutas sa kanila. So gano'n lang kasimple, bawal dito ang, nagpapaputok, mahuhuli ka, Bombokia. Bawal din ang maingay. Okey po. Eto pa isa ma'am na ano, na kaugalian pa natin dito sa Pilipinas, mai-compare ko na lang dito sa Japan ma'am. Yung mga naniniwala ma'am sa ano, sa mga pampaswerte, yung Feng Shui, yung pusa na gumaganyan-ganyan. Meron bang ganyan ma'am sa Japan? Yes, meron 'yan, Bombokier. Actually, 1 week, before makikita mo even sa mga provinces o nearby Tokyo 'no, siyempre kami sabi ko nga naglibot kami kahapon. Makikita mo lalo itong may mga shops 'no, meron silang parang kawayan na parang may mga, parang dahon ng, what do you call this, pine tree 'no, na dinidesign nila doon at, may mga design-design ito na nilalagay nila ito sa labas ng bahay nila 'no, yung dinidikit-dikit nilang nila o kung meron mang stand, puwede nilang, ilagay doon at meron din silang nilalagay sa mga pintuan nila ng mga ganyan 'pag New Year. At, yoong sabi ko sa'yo na kuwan na pinatigas na ano, na malagkit. Meron yung naka-curve na parang nakalagay siya sa parang ang design niya ay ang tawag ba nito, paano ko ba sabihin ito? Parang, hindi na siya square 'no, para siyang nakadalawang patong na gano'n, meron sa ibaba may gano'n, na para siyang ice cream 'no, may first layer, may second layer. So, meron siyang magandang lalagyan. Yung aking, mother-in-law palibhasa siya ay napaka-typical na Japanese, ang paniwala nila rito Bombokier ay maglalagay sila na parang ide-decorate nila ito sa CR, sa living room, sa kitchen, ayan. So, tinanong ko bakit naglalagay, para siyempre, malaman ko kung ano yung ibig sabihin. So, sabi ng aking, mother-in-law, sabi niya, "Ang toilet sa Japan ay parang Panginoon," sabi niya. So, kami-sama, 'yan. Ah, ang tawag ng sa ano, sa Japanese kami-sama, 'no, Panginoon. Kasi diyan tayo dumudumi at napakaimportante sa tao yung palikuran. So, kailangan, bilang papasalamat mo diyan, maglalagay ka nung, omochi 'no, na
decoration do'n, parang ipapatong mo lang naman. Do'n naman sa living room siyempre yung mga tao do'n nagpapahinga, do'n nagre-relax, ganyan-ganyan 'pag napapagod. Napakaimportante din daw ang living room sa isang bahay kasi do'n nag-uumpukan, do'n nagkukuwentuhan, do'n nanonood ng TV, do'n nagre-relax. So, naglalagay ka rin doon. So, yung kitchen, do'n tayo nagluluto ng pagkain natin, sa araw-araw. So, kailangan din natin na pasalamatan yung ating kitchen. So, alayan din natin yon ng omochi, parang pagpapasalamat mo sa buong taon. Alright, opo. Eto na lang ma'am, mga remaining questions na lang, ma'am, Miles. Kayo ma'am na mga Filipino dito po sa Japan, ano pa yung mga aktibidad, mga ganap natin mamaya? Especially tayo po ay parang mauuna na mag-celebrate po ng, New Year, ma'am, Miles. Of course, kaming mga Filipino nandito sa Japan, susundin namin yung ano 'no, yung time namin dito, yung, ah, Japan Standard Time, 'no. So, doon kami magbe-base ng magsasabi ng Happy New Year kasi ang NHK Japan talagang nakatutok diyan, marami silang programa and then magka-countdown na sila, bago pa pumasok yung ano. So, gano'n ang, ah, pangyayari 'no. So, yung mga ano, mga kababayan natin, yung nga sabi ko kanina, may mga restaurants and clubs na pag-aari ng mga kababayan natin na, nag-i-invite sila dun for, countdown, Bombocare pero sa Japanese time, hindi sa ating oras mismo diyan sa Pilipinas. Alright. Eto ma'am, ito may pahabol kong katanungan. Ma'am, paano ba ma'am binabanggit yung ano, yung Happy New Year sa Nihongo or sa language mo ng Japan? Hindi naman marami pero hindi naman siya iisa lang. So ang formal way, na sasabihin mo ay "Yoi itoshi wo." Ibig sabihin ng "Yoi", yun yung, parang, sana magkaroon ka ng parang mabuting New Year, "Yoi", 'no, mabuti, oh. So, yung okay, mabuti, parang positive na "Yoi", 'no. Yun, positive. Toshi means yun yung, year, 'no. So, but usually, na ginagamit in general ng mga tao, 'no, ay "Akemashite omedetou gozaimasu." 'Yan. "Akemashite omedetou gozaimasu." 'Yan. So, yun yung pinaka-general way na sinasabi. Tapos sasabihin mo rin, um, parang magpapasalamat ka this year and then next year, magpapasalamat ka na rin ahead of time. So, sasabihin nila, mata, lainen, lainen ibig sabihin next year yoroshiku onegai shimasu. Magyuyuko ka. So, may mga formal way din sila ng pagsasabi niyan. So, kaming mga Filipino dahil hindi naman kami mga Japanese, so dun lang kami sa mga basic 'no, na batian, Bombocare. Opo, yun ang hirap pala ang hirap banggitin. Anyway ma'am, ito dahil, wala na tayong oras ma'am, siguro ma'am ano na lang ma'am yung atin pong mensahe sa atin pong, mga kababayan, mga tao diyan sa Japan, ngayong paparating po ang, 2026 o sasalubong tayo sa bagong taon. Sige ma'am, bigay ko sa inyo ulit ang linya. Yes, sa ating mga kababayan diyan sa, Pilipinas 'no, lalo na itong mga politician natin, magbago na kayo 'no, ang tawag nito, doon na lang tayo sa pagtatrabaho ng tama. Kasi, iisa lang naman ang buhay natin, 'di ba, Bombocare? So, kung mahal natin ang Pilipinas, mahal natin ang mga kabataan, dapat maging maayos tayo sa pagtatrabaho natin bilang mga lingkod,
bayan o mga ang tawag niyan, nagseserbisyo sa ating mga barangay, bayan, sa ating Pilipinas, no? Yan, sana po ay mabago na yan ng tuloy-tuloy. At siyempre sa ating mga kababayan, may handa man o wala, yung mga ibang kababayan natin diyan, ang mahalaga ay kung meron naman tayong malusog na kalusugan, ay magpasalamat pa rin tayo. At siyempre birthday yan ni Lord, birthday yan ni Jesus. So, kailangan pa rin natin siyang i-greetings, kailangan pa rin natin siyang i-celebrate. So, wag po natin yun kalilimutan na hindi porke wala tayong handa, kinalimutan tayo ng Diyos. Dapat tayo ang hindi makalimot sa Kanya. Siyempre binigyan niya tayo ng buhay. Sa ating mga kababayan naman dito sa Japan, siyempre kahit wala kami sa Pilipinas, kailangan enjoy pa rin natin yung New Year, yung Christmas, kasi life must go on nga, di ba, Bombo Care? So, kung ano yung way namin dito, kanya-kanya na kami ng way dito, kanya-kanya naman kami ng family, yung iba walang family, yung walang ibang family. Basta i-enjoy, gawin natin yung mga pampaswerte, wala naman masama kung gawin natin yon para mas positive yung darating sa atin sa sa 2026 Bombo Care yung Year of the Horse, no? Parang hindi ko pa rin year yan kasi Year of the Rooster daw ako, magkagalit daw yan eh. So anyway, I will do the best that I can do para lahat ay maging positive naman kasi marami akong sad memories ng 2020, 2025. So, sa lahat ng Bombo Radyo, sa staff and lahat po sa inyo lahat, Bombo Radyo sa buong Pilipinas na i-interview nyo ako. Maraming salamat sa inyo at manigong bagong taon sa lahat po sa inyo lahat at bawal po ang magkasakit. God bless you all. Maraming salamat Bombo Care at maraming salamat sa Bombo Radyo Naga at mabuhay kayo. Alrighty, very well said. Maraming salamat ma'am sa pagpaunlak sa interview. Ingat po kayo lagi dyan sa Japan. At Happy New Year na po sa inyo and thank you Ma'am Miles. Arigatou gozaimasu!